Sana hindi po matabunan ng mainit na isyu ng missing sabongero ang isyu tungkol sa impeachment laban kay Sara Duterte or trial para sa article of impeachment ni Sara Duterte, Vice President, at yung mga usapin na nangyayari dyan at mangyayari pa dyan sa International Criminal Court kay dating Pangulong Duterte at iba pang mga co-accused dyan sa crimes against humanity or paglabag sa karapatang pantao sa mga Pilipino na siyang complainant. Lahat Pilipino ang complainant. Ang complainant at biktima sa ICC, Pilipino. Ang complainant at biktima dito sa betrayal of public trust against Sara Duterte ay mga Pilipino. Dahil mga congressman na complainant at prosecutors at nag-endorse ng kasong ito ay House of Representatives, House of the People, kinatawan ng marginalized sector, civil society at mga district congressman ng 215 congressman nationwide or sa malaking lugar ng ating bansa. Yan po yung issue. Kaya ko ito binabanggit kasi po mas nagiging lumulutang ngayon ang usapin tungkol sa missing sabongero. Kasi maliban dun sa hindi lang 34, mahigit pa lang 100 yung nawawala. Pangalawa, malalaking tao, may impluensya, laban ng mga bilyonaryo itong isyong ito. Kaya po, binibigyan din ng pansin ng Office of the President. So talagang maraming investigasyong ginawa ang ating pamahalaan dahil nga doon sa policy na rule of law, ipairal ang batas, imbestigahan at pag may ebidensya, kasuhan kahit sino. Yan order kasi ng Pangulo. Managot ang dapat managot, kasuhan ng kahit sino, basta mayroong complainant, may ebidensya at korte na ang bahala. Kaya yun yung nangyari sa Duterte, nangyari kay Sara, mangyayari dyan po sa kung sino man ang sangkot. Dyan po sa missing sabongeros. Napakatindi pong issue nito. Malungkot man, hanggat maaari, ayaw din natin masyadong pag-usapan ito kung pwede lang. Kung pwede lang dahil damage ito sa mga Pilipino at sa Philippine government. Sa international community, tayo lang ang merong ganitong kagarapal, katitindi na human rights violation laban sa mga inosenteng walang kalaban-laban. Di ba? Ay alam nyo, sa ibang bansa, halimbawa sa Israel at saka Iran at iba pang yung Ukraine, Russia, ayan, away ng mga bansa yan Collateral damage ang biktima dyan. Pero dito sa ating bayan, hindi Ang biktima mahihirap. Ang nambibiktima ay mai-impluensya at mayaman. Makapangyarihan sa gobyerno noon at mayamang sektor ang naka-impluensya at naka-biktima umano doon sa maliliit. Yun po yung kaya nga human rights violation. Kasi kung merong human rights violation sa tukhang, gano'n din po yung nangyari doon sa sabongero na mga nawawala. Human rights violation din yun. Na walang buhay, tapos di umano, sabi ng testigo, binaon diyan sa Taal Lake. Di ba? Lahat yan, human rights violation. Ito lang kay Sara Duterte ang kakaiba dahil ito naman, graft in corruption, kawalan na ng tiwala, pagdududa na sa kanya ng taong bayan, sa kanyang paghawak sa Office of the Vice President, paghawak ng pondo, at kanyang ginagawa. Yun naman ho yung pagdududa. Pero si Sara ay sinasangkot din. Inamin naman niya, siya nasa listahan din ng ICC. So yun Yun po yung mga nangyayari. Hindi po yan fake news, hindi po yan paninira, yan po yung kaganapan. Ang hindi lang tumatanggap na itong ganitong paliwanag at balita ay yung kanilang mga taga-suporta. Kasi ang feeling nila, inaapi sila. Yung mga taga-suporta kasi ng mga Duterte at saka ho yung involved dyan sa sabong na yan. Ang feeling nila ay sila lang ang makapangyarihan, sila ang tama Walang pakialam sa mahihirap. Ay hindi po pwede yun. Walang batas na nagsabi na para lang sa mayaman. Lahat ng batas, Local Republic Act at saka po saligang batas, pantay-pantay dapat ang implementation nito. Kaya yung mga nagsasabing followers ng mga Duterte na lagi na lang daw Duterte ang balita, lagi na lang daw Duterte ang pinag-uusapan, natural. Kasi sila yung suspect, sila yung akusado sa paglabag sa karapatang pantao. Hindi naman pwedeng ibaliwala, hindi naman pwedeng hindi bibigyan ng hustisya ang mga sibilyang naging biktima.
Dahil yan po'y obligasyon ng gobyerno na magbigay ng pantay-pantay na hustisya, katarungan, tamang pagpapatupad ng batas ng kahit kanino. Kaya kung kayo na mga Duterte supporters minakikitang kalokohan sa gobyernong ito, mag-file kayo ng kaso. Huwag kayong puro bintang lang. Huwag yung puro akusasyon lang tapos maniniwala kayo sa chismis. Para hindi ho kayo pagsabihang puro chismis at paninira, mag-file kayo ng kaso. At natural, pag nag-file ka ng kaso, meron kayong dokumento, may basehan. Kasi kung wala, i-dismiss yan. Eh kung puro chismis, puro paninira, politika lang, ay talagang dismiss yan. Yun siguro ang dahilan kung bakit hindi kayo mag-file ng kaso. Ang ating DOJ, ang ating mga prosecutors, ang mga korte sa ating bansa, lahat naman yan tinatanggap kung sino man nagpapail ng kaso, wala naman silang pinipili. So ang challenge natin sa mga taga-suporta ng mga Duterte, mag-file kayo ng kasong korupsyon sa mga government official. Sa ngayon, kung may nakikita kayo at may ebidensya kayo, mga pulis, military, cabinet secretary, chairman, director, president, commissioner, at kung ano namang mga posisyon sa executive department o maging sa mga local government, mag-file po kayo ng kaso kung may ebidensya. Huwag puro paratang, paninira, chismis at social media. Ang social media at traditional media, yan ay hindi korte. Yan, talakayan lang yan, balita lang yan. Okay? Walang mangyayari dyan. Kung ang gobyernong ito, file lang kaso, yan ang tamang proseso. Para bigyan ng pagkakataon ng akusado at yun hong biktima na ipaglaban ang kailang sarili. Huwag kayong gumaya sa nakaraang gobyerno, puro tukhang, kaya nakulong sila kasi puro tukhang. Bawal yun. Labag sa batas yun. Kasi ito pong mga followers nila, lahat ng ang daming bintang eh. Corrupt daw itong gobyernong ito, lahat ng masama, ibinintang nila. Pero ang magbintang, madali lang gawin. Pero ang pagpapatunay, napakahirap pag gawin. So, kaya kayo bintang ng bintang at wala kayong pagpapatunay, puro paninira lang yun. Basura yan, garbage yan. Dalhin nyo sa proper forum. Magpa-imbestiga kayo sa NBI, hindi naman namimili yan. Magpa-imbestiga kayo sa pulis, magpa-imbestiga kayo sa ombudsman, magpa-imbestiga kayo at mag-file ng kaso sa DOJ. Welcome naman po. Hindi sila namimili. Yun ang advice natin. Pero itong gobyerno na patuloy ang investigasyon, pag may complaint at nagpa-file ng kaso, walang makakapigil dyan. Kasi yan ang rule of law. Kaya nga rule of law na policy, kahit sino pwedeng mag-file ng kaso. Kaya nga sina-challenge ko at kinukulit ko kayo, kahit paulit-ulit tayo, mag-file kayo ng kaso sa lahat ng mga taga-gobyerno ngayon kung meron kayong ebidensya. Kung wala, ibig sabihin hanggang salita lang kayo. Hanggang daldal yan. Walang mangyayari. Kung puro chismis lang, puro paratang lang yan. Kayo mai-stress, hindi yung inaakusahan nyo. Kasi sa social media lang kayo maingay. Please like and share, subscribe, and follow kung hindi pa.